Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 641. Kilala mo ba ang aking ina? Nang si Marvin, isang elder ng liblib na pamilyang Wood, ay nagbigay kay Ricardo ng dalawang bagay na ito, binanggit niya na sa mga bagay na ito, ang isa ay makakahanap ng magandang pagkakataon. Iniingatan ito ni Ricardo sa lahat ng panahon. Natural na gusto niyang samantalahin ang lahat ng posibleng pagkakataon upang maging sapat na malakas upang makipaglaban sa sinaunang pamilyang Willis bago tumungtong si Nora ng 7 taong gulang. Gayunpaman, sa kabila ng mahabang panahon na lumipas, hindi pa rin naiisip ni Ricardo kung paano gamitin ang Divine Feather at Treasure Map. Hinanap niya ang halos lahat ng mapa sa totoong mundo, ngunit hindi niya mahanap ang locus yung inilalarawan sa Treasure Map. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang miyembro ng sinaunang pamilyang Winter, partikular na tina-target ang Divine Feather at Treasure Map. Agad na napukaw ang interes ni Ricardo. Ngunit nang marinig ang mga salita ni Ricardo, lumiit ang mukha ni Todd at Davon na may mapanuksong ekspresyon. Haha, ikaw, mga basurang katulad mo, ay nangangahas na magkaroon ng mga disenyo sa Divine Feather at Treasure Map. Tumawa ng mapanukso si Todd, pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono habang nakatitig kay Ricardo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "You don't have to consider it. Patayin mo na lang kami. Sa iyong mga kakayahan, ang pangangarap na kumuha ng impormasyon mula sa amin ay walang saysay." Iniluwa pa ni Davon ang isang subo ng makapal na plema kay Ricardo, na nagpapahayag ng kanyang paghamak. Pareho silang nagmula sa mga sinaunang angkan at makapangyarihang mga nilalang sa tuktok ng huling yugto ng Nascent Soul. Ang gayong mga indibidwal, kahit na malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan, ay hindi maaaring baguhin ang kanilang mataas at makapangyarihang saloobin. Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa magbunyag ng isang salita kay Ricardo, dahil ito ay isang malaking kahihiyan. Nang marinig ang kanilang mga salita, unti-unting nanlamig ang mga mata ni Ricardo, at ang kanyang tingin ay naging walang pakialam at walang awa. Ramdam niya ang kanilang paghamak at determinasyon. Nag-alab ito ng matinding pagpatay at galit sa loob ng Ricardo. Dahil iyon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Si Ricardo ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at handa na gumamit ng ilang mga pamamaraan upang kunin ang impormasyon ng pilit. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Todd at Davon, at isang mahina at apurahang tunog na nagmumula sa loob ng kanilang mga katawan. Pagkatapos, nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanilang 7 butas, at bumagsak silang walang buhay sa lupa. Ang mga talukap ni Ricardo ay kumaibot, ang kanyang mukha ay naging sobrang hindi magandang tingnan. Bakas sa kanyang ekspresyon ang magkahalong takot at ginhawa. Pinutol nila ang kanilang sariling puwersa sa buhay. Mapalad na ang kanilang matinding pakikipaglaban kay Diritide ay naubos ang halos lahat ng kanilang tunay na lakas, na naging dahilan upang hindi nila mapasabog ang kanilang mga elixir field. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kalimutan ang tungkol sa Divine Feather at Treasure Map sa ngayon. Kahit na ano, nagawa kong iligtas ang sarili kong buhay sa pagkakataong ito. Nag-away sila sa isa't isa, at inani ko ang mga benepisyo. Tiningnan ni Ricardo ang mga bangkay ni Diritide at Todd, nakaramdam ng ginhawa sa kanyang puso. Pagkatapos, hinalungkat niya ang bawat katawan ng mga ito, umaasang may makikita siyang kapaki-pakinabang. Sa kasamaang palad, bukod sa ilang mga table tasks para sa pagpapanumbalik ng tunay na enerhiya at pagpapagaling ng mga pinsala, walang malaking pakinabang. Tila na-anticipate na nila ang pinakamasama at wala silang dalang anumang mahalagang kayamanan nang lumabas sila sa ngalan ng mga sinaunang angkan. Gurgle. Nang bumalik si Ricardo kay Terry at sa iba pa, narinig niya ang tunog ng pamilya Neal at ng mga ulo ng pamilya Nunes na paulit-ulit na lumulunok ng laway. Puno ng gulat ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Ricardo. "Mr. Willis, ikaw ba? Nakapatay ka ba ng 5 eksperto sa Golden Core ng mag-isa?" Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Terry na hatakin ang kanyang mukha, nag-iklik ang kanyang dila habang nagtatanong.
Ang kanilang pamilyang Winter ay katumbas ng isang ordinaryong, o kahit na ang pinakamahina, nakatagong puwersa. Sa loob ng kanilang pamilya, kakaunti lang ang mga eksperto sa Golden Core, at si Terry mismo ay nasa kalagitnaan pa lang ng Golden Core stage. Ibig bang sabihin ni Ricardo, na may sariling kapangyarihan, ay kayang lipulin ang kanilang buong pamilya Winter? Gabi na iyon. Mag-isa sina Ricardo at Terry sa isang lihim na silid. Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng iyong pamilya at ng sinaunang pamilyang Winter? Pansamantalang tanong ni Ricardo. Nagbago ang ekspresyon ni Terry nang ihayag ni Todd at Davon ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga miyembro ng sinaunang pamilyang Winter. Napansin agad ni Ricardo, sa kanyang matalas na pangunawa, ang reaksyon ni Terry. Nang marinig ang tanong ni Ricardo, matagal na nag-alinlangan si Terry bago nagpakawala ng mapait na ngiti at umiling. Mukhang hindi ko na may tatago sa'yo. Oo, ang aming pamilya ay talagang isang sangay na naiwan ng sinaunang pamilyang Winter. Gayunpaman, hindi alam ng sinaunang pamilyang Winter ang ating pag-iral. Sumunod, isiniwalat ni Terry ang ilang confidential na impormasyon na tanging ang mga nakaraang henerasyon ng ulo ng pamilya ang nakakaalam. Siyempre, hindi niya ibinunyag ang lahat at nagpahiwatig lamang ng ilang aspeto. Sinabi niya kay Ricardo na ang ninuno ng kanilang pamilyang Winter ay tumakas mula sa sinaunang pamilyang Winter at nabuo ang kasalukuyang pamilyang Winter. Ang mga partikular na dahilan ng kanilang pagtakas ay hindi ipinahayag kay Ricardo. Hiniling ni Terry kay Ricardo na panatilihing confidential ang impormasyon at huwag ibunyag ito. Kung natuklasan ng sinaunang pamilyang Winter ang kanilang pag-iral, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Tumango si Ricardo, nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, at pinigilan ang paghuhukay ng mas malalim sa bagay na iyon. Pagkatapos, nagbago ang tono ni Ricardo nang maglabas siya ng litrato sa katawan at inilagay sa harap ni Terry. Ang larawan ay itim at puti, na nagbibigay ito ng isang pakiramdam ng antiquity. Ito ay naglalarawan ng isang magandang dalaga na may banayad at kaakit-akit na mga katangian. Terry, kilala mo ba siya? Tanong ni Ricardo na may bakas ng pananabik sa mga mata. Sandaling natigilan si Terry nang makita ang litrato. Stephanie ba ito? Hindi. Hindi tama yan. Noong una ay napagkamala ni Terry na ang babae sa larawan ay ang kanyang sariling anak na babae. Gayunpaman, mabilis siyang umiling. Sa unang tingin, kamukha nga ng babae ang kanyang anak, ngunit hindi tugma ang vintage aura ng larawan. Bukod dito, sa mas malapit na pagsisiyasat, may mga banayad na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ito ang aking ina, Aliyah. Mr. Winter, kilala mo ba siya? Ang iyong anak na babae ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa aking ina. Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Nang marinig ito, natigilan si Terry. Ano? Ito ang nanay mo. The next moment, he shook his head and said, talaga, may pagkakahawig. Pero Aliyah, kumunot ang noo niya, nag-iisip sandali, at sa wakas ay walang magawang sinabi, Mr. Willis, hindi ko matandaan ang pangalan na iyon. Ay, hindi ko kilala ang nanay mo. Nang marinig ito, may bahid ng lungkot ang bumungad sa mga mata ni Ricardo. Hindi mo siya kilala. Naisip ko na baka may koneksyon sa dugo dahil magkamukha ang anak mo at ang nanay ko. Mr. Winter, sigurado ka bang hindi mo kilala ang nanay ko? Tanong ni Ricardo na medyo ayaw tanggapin ang sagot. Kabanata 642 mismo ba ako? Sinubukan ni Terry na alalahanin ngunit sa huli ay umiling. Sigurado ako. Ngayon man o 20 taon na ang nakararaan, walang babaeng katulad ng aking anak ang naging bahagi ng pamilya Winter. Hindi dapat kasama ang nanay mo sa pamilya naming Winter. Pero bakit kamukhang kamukha ng nanay ko ang anak mo? At magkaparehas sila ng apelyido, Winter. Nagkataon lang ba talaga? Tanong ni Ricardo na may halong ayaw. Sa malawak na mundong ito, may mga pagkakataong nangyayari. Baka nagkataon lang, walang pag-aalinlangan na tugon ni Terry, saka binigyan ng makahulugang sulyap si Ricardo. Bukod dyan, isa lang ang posibilidad. Ano? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo habang sabik na tanong.
Dahan-daang nagsalita si Terry, ang iyong ina ay hindi bahagi ng aming pamilyang Winter, ngunit marahil siya ay kabilang sa ibang pamilya ng Winter. Halimbawa, isang ina po ng sinaunang pamilyang Winter. Pagkatapos ng lahat, ang mga ninuno ng aming pamilya ay nagmula rin sa sinaunang pamilyang Winter. Baka nagmula ang nanay mo sa... Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Terry ngunit binigyan ng pahiwatig si Ricardo. Nang marinig ito, hindi naiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Ang sinaunang pamilyang Winter. Maaaring ang kanyang ina ay mula sa sinaunang pamilyang Winter. Sandaling gulong-gulo ang isipan ni Ricardo dahil sa iba't ibang haka-haka ang bumaha sa kanyang isipan. Hindi ko naiisipin. I'll take it one step at a time, aniya, umiling-iling na medyo nadidismaya. Nang gabing iyon, nakatayo si Stephanie sa gitna ng bakuran, tinatapakan ang paa sa pagkadismaya. Bagamat pinilit niyang sundan si Ricardo, nagawa niyang makatakas kay Nora. Iniwan nito si Stephanie na puno ng hinanakit at kawalang kasiyahan sa kaibuturan ng kanyang puso. Ricardo, masyado na ba akong istorbo sa iyo? Ikaw, bastos. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Stephanie habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmumura. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Terry ang kanyang anak mula sa likuran at tinapik ang balikat nito. Bamantong hininga, Stephanie, may mga bagay na hindi dapat ipilit. Ikaw at si Ricardo ay hindi dapat magkasama, dahil magkaiba kayo ng mundo. Nang marinig ito, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Stephanie nang hindi mapigilan. Sa kaibuturan niya, alam niyang malabo ang relasyon nila ni Ricardo, ngunit nananatili sa kanyang isipan ang eksena ni Ricardo na tila isang banal na nilalang ng malapit na siyang maging sustansya para sa ghost tree sa lahat ng pagkakataon. Ito ay isang hindi maalis na pakiramdam ng paghanga at kalakip. Nang makitang ganito ang kanyang anak, napabuntong hininga si Terry sa loob, umaasa na si Stephanie ay nararanasan lang ang kaguluhan ng unang pag-ibig, isang impulsive phase. Ang oras ay dapat na magagawang mawala ang lahat. Sa kabilang banda, bumalik si Ricardo kasama si Nora sa tirahan ni Flynn sa West Unity City. Dahil nauna nang tumawag si Ricardo, gumaan ang loob ni Samantha at tahimik na naghintay sa bahay ng pamilya Morris para sa pagdating ni Ricardo. Nang makita nilang ligtas na nakabalik si Ricardo kasama ang kanyang anak na babae, si Flynn at ang iba pa, kasama na si Samantha, sa wakas ay binitawan nila ang kanilang mga alalahanin. Gayunpaman, hindi napigilan ni Samantha na makonsensya sa pagkakahuli kay Nora, at humingi siya ng tawad kay Ricardo. Kinabukasan, nagpaalam si Ricardo kay Flynn, at nagtungo sa bahay ni Samantha upang bisitahin ang kanyang ama kasama sina Nora at Samantha. Sa pagkakataong ito, iniwan ni Ricardo ang Broken Pulse sect sa imbitasyon ni Samantha na samahan siya pauwi. Bukod pa rito, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong bisitahin ang Edoland. Sabi nga nila, absence makes the heart grow fonder. Nang-arap si Ricardo na maging mapagmahal sa Pangulo ng Diyosa sa kanyang mga panaginip. Bukod dito, sabik din si Nora na makita ang kanyang ina na si Miranda. Dahil sa panggigipit ng sinaunang pamilyang Willis, hindi nang ahas si Ricardo na manatili sa labas ng mundo ng napakatagal nang walang sapat na lakas. Sa lalong madaling panahon, kailangan niyang bumalik sa Broken Pulse sect kasama si Nora. Sa paglalakbay na ito, hindi niya alam kung hanggang kailan niya makakasama si Miranda at ang iba pa, kaya gusto niyang pahalagahan ang bawat sandali. Matapos sundan si Samantha sa kanyang bahay, nakipagkita si Ricardo kay Calvin Duncan at nakipag-usap sa taos-puso. Ang sakit ni Calvin ay hindi isang malignant na sakit kundi isang talamak na kondisyon sa baga. Ginamit ni Ricardo ang kanyang mga medikal na kasanayan upang pagalingin ang kondisyon ng ama ni Samantha, na muling nagpagulat kay Samantha sa kanyang mga himala. Hindi niya maiwasang maramdaman na hindi lang makapangyarihan si Ricardo kundi mayroon ding hindi kapani-paniwalang kadalubhasaan sa medisina. Nang mabalitaan ni Samantha na babalik na si Ricardo sa Edoland, nagatubili siyang pakawalan siya. Gayunpaman, hindi siya nagpumilit na sundan siya tulad ng ginawa ni Stephanie. Sa hapon, sa waiting hall ng Merton City Airport. Honey, miss mo na ba ako?
Panunokso ni Ricardo sa telepono, mapaglaro ang tono ngunit hindi maitago ang pananibik sa minamahal. Sa kabilang dulo ng linya, nanatiling tahimik si Miranda ng ilang segundo bago tuluyang sinabing, oo. Sa sumunod na sandali, bahagyang nanginginig ang boses ng Pangulo ng Diyos habang nagtatanong, Ricardo, nasaan ka? Umalis ka na ba sa Broken Pulse sect? Nasabi niya na medyo napukaw ang emosyon ni Miranda. Oo, lumabas ako para sa isang paglalakbay. I'm planning to bring Nora home to see you, sagot ni Ricardo. Mommy, si Nora po. Malakas na sigaw ni Nora na inagaw ang telepono kay Ricardo. Bagamat nakilala niya ang mabubuting auntie tulad ni Samantha sa panahong ito, walang makakapalit sa lugar ni Miranda sa kanyang puso. Matapos makipag-chat saglit kay Miranda, at ubiling ibinalik ni Nora ang telepono kay Ricardo. Ricardo, hindi mo kailangang umalis sa Broken Pulse sect para sa akin. Ako, wala akong problema. Hindi mo ba sinabi na ang sinaunang pamilyang Willis ay maaaring pumunta sa paghahanap sa iyo anumang oras? Masyadong delikado kung gagawin mo ito, payo ni Miranda kahit na miss niya ito. Ayos lang. Mayroon akong nakaligtas na trump card. Sabihin mo lang kung nami-miss mo ako, panatag ni Ricardo sa kanya. Bago umalis sa Broken Pulse sect, binigyan siya ni Sullivan ng isang nagil-iligtas buhay na kayamanan. Bumantong hininga si Miranda, medyo mapanloko at kusa, hindi kita nami-miss. Kanina lang, sabi mo ginawa mo, tapos ngayon hindi. Babae, hehe. Pang-aasar ni Ricardo, alam na alam niya ang totoong nararamdaman ni Miranda. Miranda made a dismissive sound and then changed her tone, nga pala, wala ako sa Edoland ngayon. Nagnenegosyo ako sa Slockmore. May balak ka bang pumunta sa Edoland o? Oo, nasa Slockmore ka. Pagkatapos, syempre, pupunta ako sa Slockmore. Kung nasaan ka man ang aking patutunguhan. Hehe, pagkaraan ng ilang sandali na hindi nagkita, napagtanto ni Ricardo na medyo cheesy siya sa kanyang mga salita. Smooth talker. Well, then. Come over, pakli ni Miranda. May bahid ng tuwa ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng ilang palitan pa, masayang ibinaba ni Ricardo ang telepono, alam niyang malapit na niyang makita ang kanyang asawang Diyosa. Daddy, uuwi na ba tayo? Ipinikit ni Nora ang kanyang malalaking mata, tuwang-tuwa na naghihintay. Bagamat matagal na silang nasa Broken Pulse sect, hindi naramdaman ni Nora na ito ang kanyang tahanan. Hindi tayo uuwi. Pupunta tayo sa Slockmore para bisitahin ang nanay mo, Miranda, nakangiting sabi ni Ricardo habang kinurot ang pisngi ni Nora. Kabanata 643 dumadagandong na pagdating. Sa loob ng isang tea house sa Slockmore. Pagkababa ng telepono, hindi napigilan ng nakakaakit at pinong mukha ni Miranda ang isang matamis na ngiti. Nakaupo sa tapat niya si Hazel, ang magandang chairwoman ng Her-Oland Biotech Pharmaceuticals ni Slockmore at anak ng pinakamayamang tao sa lungsod. Sa kanilang nakaraang pagpupulong sa Ayaylonyo, naabot ng dalawang babae ang isang paunang kasunduan sa kooperasyon. Ang pagbisita ni Miranda sa Slockmore sa pagkakataong ito ay upang talakayin ang iba't ibang aspeto ng kanilang pagtutulungan ng detalyado. Nang makita ang matamis na ngiti na sumilay sa mukha ni Miranda pagkatapos niyang tawagan, hindi maiwasang mabigani saglit si Hazel na isa ring dilag. Miranda, sinong tumawag sa'yo at napangiti ka ng napakatamis? Ang asawa mo. Pang-aasar niya. Ang dalawang babae ay naging malapit na magkaibigan at magkasalubong, kaya mapaglarong tanong ni Hazel. Oo. Ang asawa ko, si Ricardo. Pero higit sa lahat dahil narinig ko ang boses ng aking anak na si Nora, kaya medyo natuwa ako, tumanggaw si Miranda, naramdaman ang panunukso ni Hazel at bahagyang namumula. Hindi niya aaminin na sobrang saya niya dahil kay Ricardo. Nagpout si Hazel, hindi pinahalata si Miranda. Matapos talakayin at tapusin ang iba't ibang aspeto ng kanilang pagtutulungan, nagpatuloy ang dalawang babae sa pag-uusap at pag-inom ng tsaa sa tea house hanggang gabi. Pagkatapos ay nagplano sila na maghanap ng ibang lugar upang magkasamang maghapunan. Samantala, sa ibang lokasyon. Sa loob ng isang gusali sa labas ng downtown ng Slockmore.
Ito ang punong tanggapan ng Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Sa silid, si Gilberto Carter, ang taong namamahala sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta, ay nakikipag-usap sa isang binata. Lubog na ang mga butas ng mata ni Gilberto, kulay abo ang buhok, at tila tumanda na siya ng mahigit 10 taon sa maikling panahon. Malaki ang epekto sa kanya ng pagkamatay ni Xander, ang kanyang nag-iisang anak. Hindi niya pinangarap na ang paghiling kay Kevin, ang young master ng malihim na pamilyang Willis, na tulungan ang kanyang anak na harapin si Ricardo ay magdadala ng kapahamakan sa sarili niyang anak. Si Kevin, hindi si Ricardo, ang pumatay kay Xander. Gayunpaman, kahit anong sama ng loob niya, hindi siya nang ahas na guluhin ang palihim na pamilyang Willis at may baon lamang niya ang kanyang puot sa kaibuturan. Kasabay nito, inilipat niya ang kanyang sama ng loob sa pamilya nina Ricardo at Miranda. Kung hindi dahil sa pakikitungo kina Ricardo at Miranda, hindi siya hihingi ng tulong kay Kevin, at hindi sana namatay ang kanyang anak. Frederick, may gusto ka ba sa akin? Tanong ni Gilberto sa binata na nakaupo sa tapat niya, hindi moari ang kanyang emosyon. Kung nandoon si Miranda, makikilala niya agad ang binata. Siya ay walang iba kundi si Frederick, ang hamak na di umano'y first love ni Miranda. Sa pagharap kay Frederick, si Gilberto, na kumakatawan sa alyansa sa negosyo, ay nagpapanatili ng medyo magalang na saloobin. Pagkatapos ng lahat, anuman ang lahat, si Frederick ay ang CEO ng Typhoon Point Biotech at sumali rin sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Higit pa rito, may isa pang mahalagang pagkakakilanlan si Frederick bilang adoptive na anak ni Mrs. Brooks. Tito Carter, baka may narinig ka na bang balita? Si Miranda, ang tagapangulo ng Edo-Lancelo's Pharmaceutical, ay dumating sa Slopmore sa mga araw na ito at kasalukuyang tinatalakay ang pakikipagtulungan kay Hazel mula sa pamilyang Beckman, tanong ni Frederick na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Gilberto. Oh! Nang marinig ang pharmaceutical ni na Miranda at Lowe, isang bakas ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Mukhang hindi mo alam. Tio Carter, nabalitaan ko na may galit ka kay Miranda at Lowe's Pharmaceutical. Hindi niya binigyan ng mukha ang Medical Business Alliance at tumanggi siyang sumali, tama ba? Ganoon din ang Her-Oland Biotech Pharmaceutical na itinatag ni Hazel. Ang dalawang babaeng ito ay hindi inaasahang nagsanib puwersa. Thirst, pahiwatig ni Frederick sa kanyang mga salita. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Gilberto nang marinig ito. Dalawang kasuklam-suklam na babae. Nakita ni Frederick ang ekspresyon ng mukha ni Gilberto at sumilay ang masamang tingin sa mga mata nito. Tito Carter, dapat ba tayong maghanap ng paraan para sabutahe ang kanilang kooperasyon? Noong nakaraan, habang siya ay nasa Edoland, siya ay napahiya sa panahon ng isang palitan ng negosyo, na nagpasiklab sa kanyang matinding pagkamuhi para kina Ricardo at Miranda. Sinasabing ang puot ay nagmumula sa pag-ibig, ngunit sa kaso ni Frederick, ito ay higit pa sa pagnanasa at pagnanasa para kay Miranda. Masasabing hindi matiis ni Frederick na makitang nagtagumpay ang pharmaceutical ni na Miranda at Lowe. Frederick, may ideya ka ba? Tanong ni Gilberto sa malalim na boses. Kumikislap ang mga mata ni Frederick habang ipinapaliwanag niya ang kanyang iniisip. Matapos makinig, tumango si Gilberto nang hindi nagpahayag ng pagsang-ayon. Sa kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi ito sapat. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay naging uhaw sa dugo at napuno ng sama ng loob. Sige. Pag-isipan ang mga detalye kung paano ito ipapatupad, at isa sa alang-alang ko ito, tumango si Gilberto. Magaling. Tio Carter, dapat kang kumilos ng mabilis at huwag hayaang ganap na magtagumpay ang pagtutulungan ni na Miranda at Hazel. Sabi ni Frederick. Sige, alis muna ako. Kung may kailangan ka, makipag-ugnayan sa akin anumang oras, sabi ni Frederick. Sa isip-isip niya, nagkukwento pa siya. Matapos magtanim ng alitan sa pagitan ni Miranda at Hazel, marahil ay magkakaroon siya ng pagkakataon na samantalahin ang sitwasyon. Kung ang Typhoon Point Pharmaceutical ay maaaring makipagtulungan sa Lowe's Pharmaceutical, marahil ay may pagkakataon pa sa pagitan nila ni Miranda.
Pagkaalis ni Frederick, hinuyam ni Gilberto ang kanyang kamao, puno ng masama at mabangis na ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sa opisina ni Gilberto ang isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong damit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may maputlang kutis at naglalabas ng nakakatakot na aura, na parang gumapang palabas ng libingan. Yin Master, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Gilberto na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sisiguraduhin kong magbabayad sina Miranda at Hazel sa pagkamatay ng anak ko. Mr. Carter, ipaubaya mo sa akin. Ginagarantiya ko na hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Tumawa ng masama ang lalaking naka-gray na roba. Sa gabi, dahil taglamig noon at makulimlim ang kalangitan sa Slockmore, tila madilim na pagkatapos ng 5:00. Matapos lumabas ng tea house sina Miranda at Hazel, hindi na sila bumalik sa hotel kasama ang mga empleyado ng kumpanya na sumama sa kanilang ngunit pinayagan silang malayang tuklasin ang Slockmore. Si Miranda mismo ang sumakay sa Audi A8 ni Hazel. Makalipas ang halos 10 minuto, habang naghihintay ang driver ni Hazel sa isang traffic light, huminto ang sasakyan. Sa harap ng Audi A8 ay isang maliit na truck, na may isang SUV at isang van sa kaliwa at kanang lane, ayon sa pagkakabanggit. Nagkataon man o hindi, lahat ng tatlong sasakyan ay nagsimula ng kanilang makina ng napakabagal. Sa isang iglap, ang Audi A8 ay naharang mula sa harap at magkabilang gilid. Sa sandaling iyon, isang mabigat na cement tanker truck, na naglalabas ng nakakatakot na dagandong, ang sumugod patungo sa A8 mula sa likuran. Ang truck ay hindi nagpakita ng intensyon na huminto o bumagal. Kabanata 644 na nakakagulat na hindi patay. Sina Miranda at Hazel ay nakasakay sa Audi A8, na walang sasakyan na sumusunod sa kanila, nang may isang semento na tanker truck na humahanggos patungo sa kanila. Sa sandaling ito, wala pang 20 metro ang layo nila mula sa A8. Sa bilis ng kabilang partido, aabutin ng wala pang 2 segundo para mabangga. Gayunpaman, ang mga kotse sa harap at sa magkabilang gilid ng A8 ay nanatiling hindi gumagalaw, na epektibong humaharang sa kalsada. Kailangang sabihin na ang pamamaraang ito ng sanhi ng mga aksidente ay napaka-propesyonal at matalino. Kung isa sa alang-alang ang bigat at pagkawalang kilos ng truck ng tangke ng semento, kahit na ang A8 ay may mahusay na pagganap, malamang na hindi ito makatakas na tuluyang masira. Noon, hindi na makakaligtas ang mga tao sa loob. Si Hazel, na nakaupo sa tabi ni Miranda, at ang driver sa front seat ay hindi pa rin nakakapansin sa nalalapit na krisis. Hindi nila alam ang papalapit na panganib. Ang driver ay bumusina ng 2 beses, na hinimok ang maliit na truck sa harap na kumilos ng mabilis. Si Miranda lang ang nakapansin at biglang lumingon sa likod. Pagkatingin niya, biglang nagbago ang mukha niya. Sa kanyang mga mag-aaral, ang truck ng tangke ng semento ay mabilis na lumaki. Si Miranda ay nagtataglay ng isang intermediary soul physique. Matapos siyang pahintulutan ng Dragon Ancestor na sumipsip ng bahagi ng enerhiya ng kaluluwa ng Evil Spirit King, ang pisikal na lakas ni Miranda ay maihahambing sa isang eksperto sa yugto ng mid-nascent soul. Mabangga man siya ng cement tanker truck, malamang hindi siya masasaktan. Bukod dito, matapos mapagtanto ang panganib, may sapat na kakayahan si Miranda na tumalon palabas ng kotse bago bumangga ang truck. Ngunit si Hazel, na nasa kotse, ay malamang na makatagpo ng isang kapos-palad na kapalaran. Kung isa sa alang-alang na hindi lamang sila kasosyo sa negosyo kundi maging magkaibigan, hindi lamang maisip ni Mason ang kanyang sarili. Nang makitang lumaki ang tanker truck sa kanyang paningin, hinawakan niya si Hazel at sinubukang tumalon palabas ng kotse, ngunit huli na ang lahat. Sa sumunod na segundo, nagngangalit si Miranda at direktang sumugod kay Hazel. Tungkol naman sa driver sa unahan, ang tanging magagawa niya ay tahimik na humingi ng tawad at wala nang pakialam sa kahit ano pa. Bumagsak. Boom! Sa isang kisap mata, nabangga na ang sementong tanker truck. Isang malakas na ingay ang narinig habang ang medyo, pinong, katawan ng Audi A8 ay agad na inilibing sa ilalim.
Ang eksena ay parang bata na hinahampas ng matipunong lalaki. Kitang-kita, ang katawan ng kotse ay direktang nag-deform, at ang mga bintana ay agad na nabasag. Gayunpaman, kahit na sa sandaling ito, ang tatlong kotse na hamarang sa A8 mula sa tatlong direksyon ay hindi pa rin nagsisimula, kumikilos ng kasing bagal ng mga snail. Matapos basagin ang Audi A8, ang napakalawak na pagkawalang kilos ng truck ng tangke ng semento ay pumihil sa paghinto nito. Boom! Kaagad pagkatapos, bumangga ito sa maliit na truck na nakaharang sa dinadaanan nito, pagkatapos ay bumaligtad sa kanan, na nadurog ang van sa kanang bahagi na parang Lawson. Maging ang pribadong sedan na kotse na malapit na sumusunod sa van sa likuran ay nagdusa ng parehong kapalaran. At ang tanker truck ay nagpatuloy sa pag-slide. Bumagsak. Bumagsak. Pag-crash. Boom. Sa ilang sandali, nagdulot ito ng iba't ibang chain reaction. Ang buong intersection ay nilamon ng kaguluhan. Maghalo ang mga tunog ng pagpepreno, impact, sigaw, at hiyawan. Nagpanik din ang mga sasakyan sa tapat ng intersection, na nakasaksi sa malaking aksidenteng naganap dito. Sa pagtatangka nilang umiwas, nagkabanggaan sila. Ang kakilakilabot na eksenang ito ay nag-udyok sa mga dumadaan na gumawa din ng umiiwas na pagkilos, na nakatayo mula sa isang ligtas na distansya upang panoorin. Tapos na. Ilang tao ang mamamatay. Pahalagahan ang buhay, lumayo sa malalaking sasakyan. Ang mga tao sa kotse ng Audi na iyon ay dapat napatay na lahat, tama ba? Sino ang makakaligtas niyan? Ang kotse ay ganap na naiupi, hindi pa banggitin ang laman at dugo sa loob. Sa isang sulyap, nagkalat ang mga mantsa ng dugo sa buong compartment ng driver ng Audi A8. Nabaluktot na ang katawan ng driver. Sa kabilang side, sa isang tiyak na gusali ng tirahan, sa harap ng isang lalaking nakasuot ng kulay abo, mayroong isang platform ng ritual, at gumawa siya ng iba't ibang mga selyo ng kamay habang bumubulong sa kanyang sarili. Para siyang may kinokontrol sa malayo. Sa sandaling ito, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa tabi ng Medical Business Alliance ng Coronet Delta, si Gilberto, na nakaupo roon, ay tumingin sa eksena na may ningning sa kanyang mga mata at sinabing, "Yin Master, kumusta na?" Patay na sila. Patay silang lahat. Malamang naging minced meat ang dalawang babaeng iyon. Hahaha, tumawa si Yin Master. Nang marinig ito, agad na nakita sa mukha ni Gilberto ang nasisiyahang ekspresyon ng tagumpay. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay nagpaikot-ikot sa kanyang pag-iisip sa sukdulan. Sa kanyang pananaw, ang pagkamatay ni Xander ay hindi direktang sanhi ni Miranda at Ricardo. Tungkol naman kay Hazel, matagal na siyang tinugis ng sarili niyang anak, ngunit hindi niya ito pinansin dahil anak siya ng pinakamayamang tao sa Slockmore. Well, oras na para ilibing ang sarili kong anak. Sa pagkaalam ng pagkamatay ni Miranda at Hazel, naramdaman ni Gilberto ang masamang pakiramdam ng paghihiganti sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bakas sa mukha ni Yin Master ang pagkagulat at kawalan ng katiyakan habang sinabi niya, "Paano ito posible? Damn it! Kung hindi ka mapatay ng aksidente sa sasakyan, tikman mo ang mga bangkay ko." Naging malungkot ang ekspresyon ni Yin Master. Nagbago ang mukha ni Gilberto nang makita ito at nagtanong, "Ano ang problema, Yin Master?" "Anong problema?" Gayunpaman, nanatiling tahimik si Yin Master, ang kanyang mga hand seal ay naging mas mabilis, at isang nakakatakot na malabughaw na kulay ang lumitaw sa kanyang mukha. Samantala, sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan. Habang pinag-uusapan ng lahat at ipinapalagay na ang mga tao sa loob ng Audi A8 ay walang alinlangan na patay, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Sa loob ng deformed na kotse, yumuko ang katawan ni Miranda, gamit ang kanyang likod upang suportahan si Hazel at lumikha ng ilang espasyo. Ang kanyang maeslan at marupok na figure ay hindi inaasahang nakatiis sa nakakatakot na pagkawalang kilos at bigat ng truck ng semento. "Miranda, okay ka lang ba?" Nanginginig ang boses ni Hazel habang nagtatanong. Nang makita ni Miranda na ginagamit ang kanyang katawan para protektahan siya sa ilalim, nanlaki ang mga mata ni Hazel, na puno ng pagkabigla at pasasalamat ang kanyang tingin.
Kung hindi dahil sa katotohanang babae rin si Miranda, malamang na inaalok ng anak ng pinakamayamang tao sa Slockmore ang kanyang sarili upang bayaran ang utang. Ayos lang ako. Kalmadong umiling si Miranda at saka inilabas ang kanyang lakas. Ang susunod na segundo, ang deformed roof ng Audi A8 ay direktang itinulak bukas. Hinayla ni Miranda si Hazel at tumalon palabas ng sasakyan. Ang eksenang ito ay nagpasindak sa maraming tao sa paligid. Napatulala silang lahat, para silang nakakita ng multo. Tingnan mo, talagang tumalon ang dalawang babaeng iyon mula sa kotse. Hindi sila patay. Paano ito posible? Siguro naubos na nila ang panghabang buhay na swerte, di ba? At pareho silang magagandang babae. Sayang naman kung mamatay sila. Ang langit ay pinapabor ng magagandang babae, hindi ba? Inakala ng lahat na sina Miranda at Hazel ay swerte lang. Pagkalabas ni Hazel ay tumingin siya sa driver's seat. Nang makita niya ang kaunos-lunos na pagkamatay ng kanyang driver, bakas sa mukha niya ang awa at guilt. Hazel, huwag kang tumingin. Umalis ka dito dali. Ang insidente ngayon ay hindi isang aksidente lamang. Hinayla ni Miranda si Hazel at agad na pinaalalahanan. Boom! 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 Sa sandaling ito, ilang magkakasunod na muffled sound ang narinig. Lumitaw ang mga figure mula sa tatlong sasakyan na humarang sa ruta ng pagtakas ng Audi A8 na nagmamadali patungo kina Miranda at Hazel. Maging ang isang figure ay sumabog sa pintuan ng katamtamang laki ng truck ng semento na nakaparada sa di kalayuan. Sa kabuuan, mayroong 4 na figure na umaakyat patungo kina Miranda at Hazel mula sa magkaibang direksyon. Ang 4 na taong na ito ay may maputlang mukha at walang laman, walang buhay na mga mata, ngunit ang kanilang bilis ay napakabilis. Pagkadating ng tatlong individual na mas malapit ay agad silang naglunsad ng pag-atake kina Miranda at Hazel nang walang sabi-sabi. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Miranda nang makita ito, at namutla sa takot ang mukha ni Hazel. Sa kabutihang palad, sa kabila ng limitadong karanasan sa pakikipaglaban ni Miranda, umasa siya sa kanyang lakas at pinrotektahan si Hazel, nakipag-away sa tatlong figure. Bang! Nabangga ng kamao ni Miranda ang isa sa kanila na agad na napaatras. Ang kanang braso ng tao ay ganap na walang silbi, nakabitin na parang isang piraso ng malata na pansit, na walang anumang lakas. Gayunpaman, kakaiba, ang taong na ito ay tila walang nararamdamang sakit at hindi nagpakita ng takot sa kamatayan. Kinaladkad ang kanyang putol na braso, muli siyang umabant. Baliw ba sila? Hindi napigilan ni Hazel na mapasigaw sa takot habang pinagmamasdan ang nagbabantang mga umaatake. Kinagat ni Miranda ang kanyang mga ngipin at sinimulang puntiryahin ang mga mahahalagang punto ng kanyang mga kalaban. Bang! Ang pisikal na lakas ni Miranda ay maihahambing sa isang mid-nascent soul stage expert, kung tutuusin. Walang pagpipigil, patuloy niyang sinipa at direktang dinurog ang ulo ng dalawang umaatake. Nang sumugod ang isa pang attacker, pinalipad siya ng suntok nito, na itinapon ng mahigit 10 metro ang layo. Sumikip pa ang dibdib niya na parang may malaking butas. Kung ordinaryong tao lang, malamang matagal na silang namatay. Gayunpaman, ang kabilang partido ay hindi inaasahang umindayog at muling tumayo, umuungal habang sila ay muling naniningil. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga mag-aaral ni Miranda ang pag-ikli, puno ng halong pagtataka at kawalan ng katiyakan ang kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, habang saglit na napalingon si Miranda, napasigaw si Hazel. Kabanata 645 naputol ang bisig. Ang figurang nagmamadaling lumabas mula sa malaking truck, kahit medyo malayo, ay napapikit sa kanila sa isang kisap mata at hinawakan ang braso ni Hazel. Miranda, iligtas mo ako. Namutla ang mukha ni Hazel, at nanginginig ang boses. Hindi tulad ni Miranda, na bukod sa pagiging anak ng pinakamayamang tao ni Slockmore at ang magandang chairwoman ng Ferland Biotech Pharmaceuticals, ay isang ordinaryong tao mismo. Napabuntong hininga si Miranda at mabilis na tumalikod, na likas na hinawakan ang kamay ni Hazel. Naramdaman niyang may puwersang humihila kay Hazel. Basag. Splat.
Gayunpaman, huli na ang lahat. Sinabayan pa ng nakakasuka at nakakakilabot na tunog ng pagkabasag at pagpunit. Isang spray ng dugo ang bumulwak mula sa kanang balikat ni Hazel. Ang kanang braso ni Hazel ay malagim na napilipit at pinunit ng assailant na ito. Ang mga mananalakay na ito, ang kanilang mga mukha ay nagiging bughaw at ang kanilang mga mata, ay mabigat na kalaban para sa mga ordinaryong tao, kahit na hindi sila kalaban ni Miranda. Sila ay nagtataglay ng napakalaking lakas at tila hindi tinatablan ng mga kutsilyo at bala. Naramdaman ni Hazel ang matinding sakit na bumaril sa kanyang kanang braso, dahilan upang siya ay sumigaw na puno ng takot at paghihirap. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik, at siya ay nahimatay. Nanlaki ang magagandang mata ni Miranda at saglit na natigilan. Hanggang sa tumalsik ang mainit na dugo sa kanyang mukha ay bumalik si Miranda sa realidad. Sa susunod na sandali, sumugod siya sa driver ng truck na parang baliw, na binasag ang ulo nito ng isang suntok. Sa loob ng residential building, habang inalis ni Miranda ang lahat ng 4 na bangkay, ang Yin Master ay nagpakawala ng isang pidgel na daing at nagluwa ng isang subaw ng dugo. Puno ng hindi pagnanais at galit ang kanyang mukha. Yin Master, anong nangyari? Seryosong tanong ni Gilberto. Nabigo kami. Hindi ko inaasahan na si Miranda ay isang mahusay na manlalaban. At hindi lamang isang ordinaryong bihasang manlalaban. Ang mga corpse puppet na kinokontrol ko ay kasing tigas ng bakal, na may hindi kapani-paniwalang lakas na maihahambing sa mga eksperto sa opisya. Ngunit wala silang kapangyarihan laban kay Miranda. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Na may nakamamatay na aura sa kanyang mga mata, hinawakan ng Yin Master ang leeg ni Gilberto at tinanong siya. Nagbago ang mukha ni Gilberto, at dali-dali niyang sinabi, hindi ko alam. Isang malamig na buntong hininga ang Yin Master, itinapon si Gilberto sa isang tabi, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinabi niya, kung hindi dahil sa katotohanan na matutulungan mo pa ang pamilya na makaipon ng kayamanan, pinatay na kita. Dahil sa ginawa ni Gilberto, nawalan siya ng 4 na bangkay na puppet, at ang kanyang puso ay napuno ng negatibong emosyon. Nilunok ni Gilberto ang kanyang kawalang kasiyahan at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ang kalaban ay isang dalubhasang eksperto na ipinadala ng pamilya Willis, isang malihim na pamilya, at isa ring alagad ng Wicked Bone, na dalubhasa sa pagkontrol sa mga bangkay. Bagamat ang Yin Master ay nominally kanyang subordinate, isang taong tumulong sa kanya sa mga gawain, alam ni Gilberto na hindi niya kayang saktan siya. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita ng pambobola, ang ekspresyon ni Gilberto ay may bakas ng hindi pagpayag habang nagtanong, Yin Master, nabigo ba talaga kami? Wala bang namatay? Hindi namatay ang 2 babaeng iyon, ayos lang si Miranda, pero naputol ang braso ng isa. Malamig na sabi ng Yin Master. Nang marinig ito, bakas ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ni Gilberto. Sa panloob, isinumpa niya ang Yin Master bilang, walang silbi, ngunit sa panlabas, hindi siya nang ahas na sisihin siya. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Gilberto. Nakakagulat, si Frederick ang tumatawag. Matapos sagutin ang tawag, may bahid ng hinala ang tono ni Frederick habang nagtanong, Mr. Carter, ginawa mo ba ito? Sinusubukan mo bang patayin sina Miranda at Hazel? Sa sandaling iyon, napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ni Frederick. Nauna na niyang ipinaalam kay Gilberto ang tungkol sa pagtutulungan nina Miranda at Hazel, umaasa na si Gilberto ay magudyok ng mga salungatan at makagambala sa kanilang pakikipagtulungan. Pero hindi niya akalain na magiging ganito si Gilberto, gustong patayin ng 2 babae. Nagulat si Frederick. Gayunpaman, simpleng tumugon si Gilberto na may nababagabag na tono, Frederick, anong pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Hindi ba ikaw ang nag-ayos ng aksidente at pag-atake sa sasakyan na iyon? Nako, kalimutan mo na. Hindi na ako magtatanong. Kahit na ikaw iyon, hindi mo ito aaminin. Pero Mr. Carter, medyo extreme ka na, sabi ni Frederick. Nanatiling tahimik si Gilberto at ibinaba ang tawag ni Frederick nang walang imik.
Ang ekspresyon ni Frederick sa kabilang dulo ay nag-iba sa pagitan ng dilim at ningning. Baliw ba si Gilberto? Sana hindi ako idamay nito. Bagamat mayroon akong suporta ng pamilya, ang pamilyang Beckman ay hindi dapat balewalain. Ngunit sa kaunting manipulasyon, maaaring masira ang pagtutulungan nina Miranda at Hazel. Habang nagsasalita si Frederick, sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sa labas ng operating room sa ospital, si Von Beckman, ang pinakamayamang tao ni Slockmore at ang pinuno ng Beckman's Group, ang ama ni Hazel, ay nagpabalik-balik sa koridor. Puno ng seryoso, galit, at pag-aalala ang mukha niya. Sa paligid niya ay maraming maimpluwensyang tao sa komunidad ng negosyo ni Slockmore, ilang tinatawag na mga kasosyo sa negosyo at mga kaibigan ni Von na sumugod nang marinig ang balita. Mr. Beckman, kumusta si Hazel? Paano nangyari ang ganitong bagay? Nahuli ba nila ang responsableng partido at ang umaatake? Sino ang kasama ni Hazel noon? Pagkadating ng maraming tao, nagpakita sila ng matinding pag-aalala, na nagtatanong ng sunod-sunod. Nakaramdam ng pagkayamot si Von at walang balak na tumugon sa bawat isa sa mga taong ito. Si Miranda, sa sandaling ito, ay medyo naliligaw at patuloy na nag-dial ng numero ng telepono. Dumating na rin sa ospital si Shelley at ang iba pang empleyadong kasama ng Lowe's Pharmaceutical at tumayo sa tabi ni Miranda. Matapos ang nakakaalam kung gaano karaming mga pagtatangka, sa wakas ay kinuha ng taong iyon ang telepono. Honey, anong problema? Parang may telepathic connection kami. Pagkababa ko, tumawag ka. Hehe. Sa kabilang dulo ng telepono, tumawa si Ricardo. Pilit nang umiti si Miranda at nag-isip, anong telepathic connection? Kanina lang ako tumatawag sa iyo nang walang tigil. Ngunit sa di malamang dahilan, nang marinig ang boses ni Ricardo, hindi maipaliwanag na kumalma ang dati niyang hindi mapakali at balisang emosyon. Ricardo, may nangyari. May nangyari. Anong nangyari? Mahal, anong meron? Nang marinig niya ito, nag-aalalang tanong ni Ricardo na puno ng kaba ang tono nito. Ramdam ang pag-aalala sa kanyang boses, gumaan ang pakiramdam at gumaan ang pakiramdam ni Miranda. Ayos lang ako. Hindi ako, si Hazel ang may problema. Hazel, ang iyong kasosyo sa negosyo. Ano ba talaga ang nangyari? Nang marinig ni Ricardo na hindi siya ang may problema, agad itong kumalma at mahinahong nagtanong. Sumunod, ikinwento ni Miranda ang mga pangyayari at sa wakas ay sinabing, Ricardo, maaari ka bang pumunta sa lalong madaling panahon? Sa iyong mga kasanayang medikal, may iligtas mo ba ang braso ni Hazel? Nag-isip si Ricardo ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi ng may halos 80% na katiyakan, walang dapat problema. Hindi ako magsasabing may kakayahang magligtas ng mga buhay, ngunit kaya kong ayusin ang mga buto. Nabali lang ang braso niya, at 70% sure ako. Matapos labanan ng makalangit na kulog at hindi direktang wasakin ang Corpse King, nakakuha si Ricardo ng merito at nagbukas ng bagong kabanata sa kanan ng Dragon Emperor. Ito ay nagbigay daan kay Ricardo na makabisado ang Dragon's Energy Primordial Technique. Para sa kanyang sarili, ang Dragon's Energy Primordial Technique ay nagbigay daan sa mabilis na paggaling mula sa kanyang sariling mga pinsala. Kapag inilapat sa iba, ang walang kapantay na lihim na pamamaraan na ito ay naging isang banal na paraan ng pagpapagaling, na may kakayahang muling buuin ang mga naputol na mga paa. Kaya naman naglakas loob si Ricardo na sabihin iyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang kaninang sabik na puso ni Miranda ay agad na nakaramdam ng kagaanan. Oo, hihintayin kita. Kung hindi kakayanin ng ospital, aasa ako sa iyo. Mahinang bulong ni Miranda. Pagkababa niya ng telepono, isang medyo nakakatakot na boses ang umalangaw-ngaw. Tila ito ay tumutugon sa mga pagdududa ng isang tao, ngunit ito ay mas katulad ng pag-target kay Miranda. Mukhang kasama niya si Miranda. Kasunod ng boses, nakita ni Miranda ang isang medyo gwapong binata na papalapit na may kasamang grupo ng mga tauhan na nakasuot ng enforcement uniform. Frederick. Agad na nagbago ang mukha ni Miranda nang makita ang tao, at may bakas ng pagkasuklam at pagkagulat sa kanyang magagandang mata.
Napuno ng pangungutya at puot ang tingin ni Frederick kay Miranda. Ito ang titig na gustong sirain ng ibang tao kapag hindi niya kayang angkinin sila. Kabanata 646 na Target, Miranda. Nang magsalita si Frederick ay nabaling ang tingin ng lahat kay Miranda. Si Vaughn, ang pinakamayamang tao ni Slockmore at ang ama ni Hazel, ay malamig na sumulyap kay Miranda, walang pakialam na umungol, at nanatiling walang ekspresyon nang walang sinasabi. Alam na alam niyang kasama ng kanyang anak ang magandang chairwoman ng Lowe's Pharmaceutical noon. Pinili niyang huwag magsalita kapag nahaharap sa mga pagtatanong mula sa iba, umaasa sa kanyang katayuan. Gayunpaman, iba-iba ang reaksyon ng iba nang marinig ang mga salita ni Frederick. Maraming tao sa komunidad ng negosyo ni Slockmore, na nag-angking may magandang relasyon sa pamilyang Beckman, ang nagsimulang punahin si Miranda. Siya ba ang kasama ni Hazel? Ano ba talaga ang nangyari kay Miss Beckman? Paano ito mangyayari? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Bakit ayos ka lang? Kaya mo bang tumayo dyan nang hindi nasaktan? Tama, nawalan ng braso si Miss Beckman, ngunit hindi ka nasaktan. Binomba ng mga tao si Miranda ng mga tanong, na nagpapahiwatig na kahit papaano ay may kasalanan siya sa pinsala ni Hazel. Nanlamig ang mukha ni Miranda at nanlilisik ang magagandang mata kay Frederick na may halong pagkasuklam at hinanakit. Sa susunod na sandali, kinagat niya ang kanyang labi at tumaas ang kanyang boses, sinabing, "Oo, kasama ko si Hazel noon. Ginawa ko ang lahat para protektahan siya, at labis akong nasaktan na nawalan siya ng braso." Palibhasa'y nasa banyagang lugar at nahaharap sa pagsisiyasat ng napakaraming tao, si Miranda, sa kabila ng kanyang malakas na personalidad, ay hindi maiwasang makaramdam ng malalim na pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Kahit na sinubukan ni Shelley at ng mga kasamang empleyado ang kanilang makakaya na ipaliwanag at ipagtanggol siya, hindi nito napigilan ang agos ng mga akusasyon. Sa panunood ng eksenang ito, bumungad sa mukha ni Frederick ang isang nasisiyahang ngiti habang itinuturo niya si Miranda at sumigaw, "Miranda, narinig ko na nakikipag-usap sa iyo si Miss Beckman para sa isang collaboration. How coincidental na may nangyari nung magkasama kayo. Hindi ba napunta sa iyo ang mga kondisyon ng pakikipagtulungan, kaya inayos mo ang isang aksidente upang saktan si Miss Beckman?" Sa tanong niya, parang may kumislap. Sa isang iglap, lahat ng mga negosyanteng naruroon na may kaugnayan sa pamilyang Beckman, anuman ang kanilang motibo, ay nagpatindi ng kanilang pagkondena kay Miranda. Kalokohan! Si MS Lowe ay nagkakasundo kay MS Beckman. Paano niya nagawang saktan siya? Huwag kang maglabas ng kalokohan. Galit na ipinagtanggol ni Shelley si Miranda. Oh, ganoon ba? Kung gayon bakit hindi nasaktan si Miranda? Nabalitaan kong malubha at malubha ang aksidente. Sa ganoong sitwasyon, tingnan mo si MS Lowe, nang walang gasgas sa kanya. Sinong maniniwalang hindi niya ito orkestra? Agresibong tanong ni Frederick. Anuman ang bisa ng kanyang pagsusuri, matigas niyang inakusahan si Miranda, inilipat ang sisi sa kanya. Sa sandaling ito, sa problema ni Hazel, walang alinlangang napuno ng negatibong emosyon si Vaughn. Si Miranda ay naging perpektong target para sa negatibong emosyon ng lahat. Hanggat may nagtakda ng tono, tiyak na magagalit si Miranda. Walang pakialam kung gaano siya nakipaglaban para protektahan si Hazel noong mga oras na iyon. Ang nakita lang nila ay nasugatan si Hazel habang si Miranda ay nanatiling hindi nasaktan, at iyon ang naging kasalanan ni Miranda. Habang nagpapatuloy ang mga tinig ng talakayan at mga akusasyon, tinitigan ni Miranda ang mga mukha ng mga taong ito sa ilalim ng impluwensya ni Frederick, at ang pag-alon ng galit ay namuo sa loob niya. Nais niyang mapatay niya ang mga taong ito at patahimikin sila magpakailanman. Sige, tama na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Sa sandaling ito, si Vaughn, na may problemadong ekspresyon, ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses sa mga tao, ang taong hindi kumikilos para sa kanilang sariling kapakanan ay tiyak na mapapahamak. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, naiintindihan ni MS Lowe na pumili ng pangangalaga sa sarili. Manahimik ka, wala nang masasabi pa. Nang marinig ito, ang mga tinig ng karamihan ay unti-unting hamina,
ngunit ang kanilang mga tingin kay Miranda ay nanatiling puno ng kawalang kasiyahan at puot. Para naman kay Miranda, nang marinig ang mga salitang ito, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Hey, isang taong hindi kumikilos para sa kanilang sarili, tiyak na mapahamak. Kung hindi ko ginamit ang sarili kong katawan para protektahan si Hazel sa mga unang suntok at suntok, matagal nang namatay si Hazel. Desperado kong pinuprotektahan si Hazel noong mga oras na iyon. Tungkol naman sa kanyang ama, si Vaughn, sa kabila ng kanyang patuloy na paggigiit na huwag na itong pag-usapan pa, ang kanyang mga salita ay tunay na nakakasira ng loob. Kung maaari, talagang nais ni Miranda na makuha niya ang footage ng pagsubaybay mula sa oras na iyon at ipakita sa mga taong ito ang buong proseso, na itinikom ang kanilang mga bibig. Ngunit ito ay si Slockmore, at ang kanyang mga mapagkukunan ay limitado. Sa sandaling ito, isang unipormadong lalaki na sumama kay Frederick ang sumulyap kay Miranda at iginalaw ang kanyang mga labi. Gayunpaman, umiling siya at piniling manahimik. Ang kanyang pangalan ay Hamza Brooks, responsable para sa kontraterorismo sa Departamento ng Pagdidisiplina ni Slockmore. Nakita na niya ang recording ng insidente at alam na alam niya ang sitwasyon noon. Gayunpaman, ang kanyang posisyon ay paunang natukoy na hindi siya magsasalita para kay Miranda. Sa halip, susuportahan pa niya si Frederick at target si Miranda. Walang choice. Pagkatapos ng lahat, si Frederick ay ang ampon ni Mr. Brooks at Mrs. Brooks. Maya-maya, bumukas ang pinto sa operating room, at lumabas ang ilang doktor na nakasuot ng puting Amerikana. Nang makita ito, nag-igting ang ekspresyon ng lahat. Nagmamadaling humakbang si Vaughn na may nerbiyos at umaasang tingin sa mukha. Si Dr. Dell, kumusta ang anak ko? Apurahang tanong niya. Maaari bang ikabit muli ang kanyang braso? Napuno rin ng pag-asa ang mga mata ni Miranda habang nakatingin sa mga doktor. Naputol kasi ang braso ni Hazel, agad naman itong dinala ni Miranda sa ospital kasama niya. Sa pag-unlad ng teknolohiyang medikal at sa nangungunang mga pamantayang medikal ni Slockmore, marahil, maaari pa rin itong muling ikabit. Sa mga doktor na nakasuot ng puting Amerikana, ang pinuno ay isang dayuhang dalubhasa. Ang kanyang pangalan ay Dell, isang kilalang awtoridad sa larangan ng limb reattachment. Siya ay binayaran ng mataas ng Slockmore Hospital. Sa kanyang pangangasiwa sa operasyon, malaki ang pag-asa ng lahat. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Dr. Dell ay naging napakaseryoso habang nakaharap siya sa naghihintay na mga tingin ng karamihan. Tila nakatagpo siya ng napakahirap at hindi malulutas na problema. Hindi na posible ang muling pagkabit sa braso ng iyong anak. Makakabit lang tayo ng prosthetic limb sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Dr. Dell. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Vaughn, at nanginig ang kanyang katawan. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagkabigo at takot. Kumunot ang noo ni Miranda, nanlamig ang kanyang ekspresyon. Hindi ito maaaring muling ikabit. Bakit? Bakit hindi ito ma-reattach? Hindi ka ba isang nangungunang eksperto sa larangang ito? Naputol lang ang braso ng anak ko. Hindi mo ba ginawa ang iyong makakaya? Nag-aalalang tanong ni Vaughn, hinawakan ang mga balikat ni Dr. Dell na may mapatla at desperado na mukha. Magkano ang pera? Pangalanan ang iyong presyo. Hanggat maaari mong ikabit muli ang braso ng aking anak, babayaran ko ang anumang halaga. Nang marinig ito, si Dr. Dell ay tila nakaramdam ng insulto sa ilang paraan. He coldly snorted and shrugged off the hand of Vaughn. Sabi ko hindi na pwedeng idikit ulit, at walang kinalaman ng pera. Ipinahihiwatig mo ba na kulang ako ng pera? Bilang isang nangungunang doktor sa mundo, tiyak na hindi kapos sa pondo si Dr. Dell. Ang mga salita ni Vaughn ay tila hindi niya naibigay ang kanyang buong pagsisikap, na naging sanhi ng pagkadismaya ni Dr. Dell. Bakit? Bakit ganoon ang kaso? Dr. Dell, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, wala na ba talagang pag-asa ang braso ng aking anak? Tanong ni Vaughn na duguan ang mga mata. Ang pagkawala ng braso ay isang napakalaking dagok sa kanyang anak na babae sa kasaganaan ng kanyang kabataan.
Ito ay walang alinlangan na maglalagay ng isang madilim na anino sa kanyang buong buhay. Wala talagang paraan. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Karaniwan, magkakaroon ng posibilidad ng muling pagkakabit kapag ang braso ng isang tao ay bagong putol. Ngunit ang abnormal na bagay ay ang kanyang naputol na braso ay ganap na naagnas sa napakaikling panahon. Para itong kinaagnasan ng kung anong lason. Gusto ko talagang malaman kung ano ang nangyari noong mga oras na iyon. Ano ang dahilan kung bakit naputol ang braso ng biktima? Bakas sa mukha ni Dr. Del ang pagdududa at pagkataranta. Ang naputol na braso ng biktima ay naging ganap na itim at nagbuga pa ng baho ng pagkabulok. Ang mga tissue at mga cell ay halos ganap na necrotized. Ang sitwasyong ito ay hindi katulad ng kamakailang amputation. Ito ay lubhang nakakatakot. Kabanata 647 Tilamsik ng maruming tubig. Nang marinig ang mga salita ni Dr. Del, nanlaki ang mga mata ni Von. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng pagkagulat at kawalan ng katiyakan. Ano? Ang naputol na braso ni Hazel ay tuluyan ng necrotize sa maikling panahon. Ano? Anong nangyayari? Ang ekspresyon ni Miranda ay kumikislap habang ang mga imahe ng mga salarin ay nag-flash sa kanyang isipan, ang kanilang mapatla, maasul na balat, blanko ang mga ekspresyon, at hindi maipaliwanag na lakas. At ang braso ni Hazel ay pinunit ng driver ng truck. Maaaring ang mga salarin na iyon. Paano nangyari ito? Anong nangyayari dito? Ms. Lowe, ano ba talaga ang nangyari sa oras na iyon? Sinabi mo na ang braso ng anak ko ay pinunit ng mga salarin. Anong klaseng assailant sila? Tinitigan ni Von si Miranda, nanlalaki ang mga mata, tinanong siya ng mahinang ungol. Kakaiba talaga ang mga umaatake na iyon. Pero hindi ko alam ang specifics, napakagatlabi si Miranda at pinipigilang magsalita ng walang ingat. Hey, talagang kakaiba na hindi mo kilala ang mga taong inupahan mo, inisya ni Frederick. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Miranda, na nagpapakita ng magkahalong pangungutya at hinanakit. Nabigo si Frederick na manalo kay Miranda, kaya hindi niya kayang makitang nagtagumpay ito. Ang layunin niya sa pagpunta dito ngayon ay upang magdagdag ng gasolina sa apoy, na nakakagambala sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Lowe's Pharmaceutical at ng kumpanya ni Hazel. Sa paghusga sa ugali ni Von ngayon, tila nakamit niya ang kanyang layunin. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan nito. Ang pangunahing aksyon ay darating pa para kay Miranda. Kaawa-awa kang babae, dahil hindi kita makukuha, sisiguraduhin kong magdurusa ka ng tuluyang pagbagsak. Napaisip si Frederick, sabay tingin sa nangungunang nakauniporme na si Hamza, sa tabi niya. Sa sandaling ito, tila nawalan ng pag-asa si Von. Lumingon siya kay Dr. Del at nagpatuloy sa pagtatanong, Doktor, ano ang gagawin natin ngayon? Mawawalan ba talaga ng braso ang anak ko ng ganito? Mayroon ka bang iba pang solusyon? Isa kang kilalang pandaigdigang eksperto. Dapat may plano ka. Tumango si Dr. Del at nag-isip, ang tanging pagpipilian ngayon ay ang mabilis na pagkasyahin ng iyong anak na babae ng isang prosthetic na paa. Habang ang mga nerbyo sa lugar ng amputation ay hindi pa necrotized, maaari namin siyang i-connect sa pinaka-advanced na prosthetic limb na may mga electronic neuron na available sa buong mundo. Ito, isang prosthetic na paa lang. Wala na bang ibang paraan? Malungkot ang mukha ni Vo habang nagsasalita. Mr. Beckman, ito ang pinakamagandang opsyon na available ngayon. Sa isang mahusay na fitted prosthetic limb, Miss Beckman ay lilito na hindi naiiba mula sa isang normal na tao hanggat siya ay may suot na damit. Ang pang-araw-araw na buhay ay hindi magiging isang problema. Makatitiyak ka, hindi magsisikap ang aming ospital at si Dr. Del sa pagsasagawa ng operasyong ito. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang sumabad, hindi. Huwag mo pa siyang paglagyan ng prosthetic limb. May pag-asa pa sa braso ni Miss Beckman. Nang marinig ito, lahat ay napalingon kay Miranda, puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vo, at nagtanong, anong sabi mo? May pagkakataon bang ikabit muli ang braso ni Hazel?
Saglit na nag-alinlangan si Miranda ngunit tumanggo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pwede naman. Maghintay muna tayo sa prosthetic limb sa ngayon. Mas mabuting maghintay. Nang marinig na si Dr. Dell at ang iba pa ay kakasya kay Hazel ng isang prosthetic na paa, kinailangan silang pigilan ni Miranda, kahit na hindi siya sigurado kung tunay na maibabalik ni Ricardo ang naputol na braso ni Hazel. Kung hindi niya magagawa, ito ay isang kalamidad. Gayunpaman, habang nagsasalita si Miranda, tila hindi siya sigurado. Ricardo, kaya mo ba talagang buuin ang naputol na paa ni Hazel? Ang mga pagdududa ay pumasok sa kanyang puso. Posible. Paano ito muling ikakabit? Kaya mo ba talaga? Agad na tanong ni Vaughn. Napatingin din ang ibang naruroon kay Miranda, puno ng matinding pagdududa ang kanilang mga mata. Ang doktor, si Dr. Dell, ay nagkunot ng mahigpit. Bilang isang internasyonal na awtoridad sa larangang ito, ipinahayag niya na hindi posible ang muling pagkakabit. Ang isang taong nagtatanong sa kanyang kadalubhasaan sa sandaling ito ay walang alinlangan na nagdagdag sa kanyang mga pagdududa. Hindi ako, asawa ko. Siya ay 70% tiwala na mailigtas niya ang braso ni Miss Beckman. Sabi ni Miranda. Nang marinig ito, napabulala si Vaughn, "Oh, asawa mo. Siya ba ay isang doktor at eksperto sa larangang ito? Paano ito posible? Hindi ko kaya ang sarili ko. Naglakas loob akong sabihin na sa mundong ito, walang makakabit muli sa braso ni Miss Beckman. Necrotized na ang naputol na paa. Paano ito posible? Sino ang asawa mo? Anong uri ng katulad na operasyon ang ginawa niya?" Direktang tanong ni Dr. Dell. Ricardo ang pangalan ng asawa ko. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng operasyon, gumamit siya ng tradisyonal na gamot. Saglit na nag-alinlangan si Miranda at sumagot ng may determinasyon. Nang marinig ito, biglang tumawa si Dr. Dell, na parabang narinig niya ang pinakamalaking biro sa mundo. Ano? Tradisyonal na gamot? Hahaha, nagbibiro ka. Ang tinatawag na tradisyonal na gamot ay pandaraya lamang para linlanggan ang mga tao. Maaari bang muling ikabit ang naputol na braso sa pamamagitan ng pagpapakulo ng ilang halamang gamot o paggamit ng mga pilak na karayom na parang mga laruan para sa mga bata? Ang kalagayan ni Miss Beckman ay hindi makakamit ng makabagong gamot, lalo pa sa tradisyonal na gamot. Ang tradisyonal na gamot ay isang mapanlinlang na panlilinlang lamang. Ang mukha ni Dr. Dell ay nagpakita ng haplos ng pagmamataas, na nagpapakita ng lubos na paghamak sa tradisyonal na gamot ni Prayosha. Tila higit na nalampasan ng modernong medisina ang tradisyonal na gamot sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Vaughn, puno ng galit ang mga mata habang nakatingin kay Miranda. Lo, banibiro mo pa ba ako sa puntong ito? Iligtas ng asawa mo ang braso ni Hazel gamit ang tradisyonal na gamot. Kalokohan lang. Tinuro ni Frederick si Miranda at sarkastikong napabulalas, Miranda, anong intensyon mo dito? Ang iyong asawa, ang walang kwentang Ricardo na iyon, ay kayang iligtas ang braso ni Miss Beckman gamit ang tradisyonal na gamot. Hahaha, nakakatuwa. Ayaw mo yata gumaling si Miss Beckman. Hindi ka pa kontento di ba? Tama na yan. Anong intensyon mo? Nararapat siyang hatulan. Kahit na ang pakikipagtulungan sa negosyo ay hindi nagtagumpay, hindi na kailangang maging malisyoso, di ba? Kung makaligtaan natin ang pinakamahusay na oras para kay Miss Beckman na makakuha ng isang prosthetic na paa, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa tingin ko sinasadya ng babaeng ito. Siya ay isang jinx. Isang masamang babae. Sa pakikinig sa mga akusasyon at panlalait na ito, namula ang mukha ni Miranda na may halong hinaing at galit. Kayong lahat. Sa sandaling iyon, biglang umalangaw-ngaw ang malamig at mapang-asar na ungol, na nagpalamig sa lahat ng nasa kanilang landas. Tila sumabog ito sa pandinig ng lahat, na nagpatahimik sa kanilang mga talakayan at paninisi. Ang asawa ko ang lucky star ni Hazel. Sa pagbagsak ng boses, dalawang figura, isang malaki at isang maliit, ang lumitaw sa paningin ng lahat. Hawak-hawak ni Ricardo ang kamay ni Nora, na seryosong naglalakad papunta sa kanila.
Habang nakasalubong ng mga tao ang kamay ni Ricardo sa daan, parang may invisible force na nagtulak sa kanila palayo, na automatikong gumagawa ng paraan para sa kanya. Ricardo. Sa sandaling ito, kahit na pinipintasan siya ng lahat, hindi maiwasan ni Miranda na mamulat ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na figurang ito. Kahit na mas malakas siya kaysa sa kanya ngayon, naroon pa rin ang pakiramdam na mahanap ang kanyang gulugod. Mommy. Tumakbo si Nora patungo kay Miranda sa sandaling ito, mabilis na isinubsob ang sarili sa kanyang yakap. Honey, pasensya na late ako. Lumapit si Ricardo at tumingin kay Miranda na may magiliw na mga mata. Napakatalim ng kanyang sentido. Bagamat kararating pa lamang niya ay naririnig na niya ang mga usapan at panunumbat mula sa malayo. Sa ilang sandali, napuno ng sakit at galit ang puso niya. Willis. Nang makita si Ricardo ay agad na napuno ng hinanakit at puot ang mukha ni Frederick. Matangkad pa rin sa kanyang alaala ang kahihiyang idinulot sa kanya ni Ricardo noong makipagpalitan ng negosyo sa Edoland. Ang pagkilala sa isang kaaway ay lalong nakakainis, at si Ricardo din ang kanyang karibal sa pag-ibig. Kabanata 648 Hindi ako nakikipag-ayos. Ricardo, nandito ka. Matutulungan mo ba talaga si Hazel na idikit muli ang kanyang braso? Ang mga mata ng Diyos ang CEO ay napuno ng masalimuot na ekspresyon asa, pagkabalisa, at pag-aalala. Ngumiti si Ricardo nang hindi sumagot, tingnan muna natin. Hindi dapat maging problema. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Dr. Del ay sumangot ng malamig sa tabi nila, pinagmasdan si Ricardo mula ulo hanggang paa. Nakakatawa. Mayroon tayong nangungunang teknolohiya at kagamitan sa mundo, at hindi natin ito magagawa. Ngunit narito ka, nagsasalita ng malaki. Ano ang nagpapalagay sa iyo na magagawa mo ito? At sa tradisyonal na gamot, hindi bababa. Palagi niyang hinahamak ang tradisyonal na gamot, at ngayong nakikita niyang napakabata pa ni Ricardo, lalo siyang kumbinsido na imposible iyon. Kitang-kita sa mukha niya ang pang-aalipusta, nang walang pagtatangkang itago iyon. Naging seryoso ang mukha ni Vo, at nagsalita siya sa malamig na boses, anak, maging responsable ka sa iyong mga salita. Kung ang braso ng aking anak na babae ay hindi maaaring muling ikabit at maantala nito ang paglalagay ng isang prosthetic na paa, hindi kita bibitawan. Ang iba ay tumunog, nag-uusap at nagkomento ng isa-isa. Ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak, na nagpapakita ng ganap na hindi paniniwala sa mga kakayahan ni Ricardo. Maging ang mga boses ng pagtatuboy sa kanya ay paulit-ulit na naririnig, na nagsasabi sa kanya na magwala. Pwede ba niyang i-attach ulit? Paano niya ito gagawin? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mga eksperto? Na necrotic na ang naputol na braso. Sa tingin ba niya kaya niyang buhayin ang mga patay? Umalis ka na dito dali. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Nagpapalabas lang ba siya ng palabas para sa sarili niyang asawa? Sa harap ng mga tinig at pagdududa na ito, nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Ricardo. Sa sumunod na segundo, niyakap niya si Miranda at tinapik ang balikat nito na para bang inaaliw siya, stay here with Nora and watch. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang paa at naglakad patungo sa direksyon ng operating room, gumawa ng gesture na papasok. Nang masaksihan ang eksenang ito, sumenya si Von gamit ang kanyang mga mata, at agad na hinaranggan ng kanyang mga bodyguard ang dinadaanan ni Ricardo. Ang iba ay nakiisa, na lumikha ng kaguluhan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, anak? Tanong ni Von sa malamig na boses. Gamutin mo ang sugat ng iyong anak. Hayaan ang iyong mga tao na lumipat sa isang tabi. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Hindi na kailangan. Con artist ka lang yata. Si Doktor sinabi ni Del na imposibleng muling ikabit ito. Mas mabuting huwag kang magpakitang gilas dito at ipagpaliban ang pinakamainam na oras para makakuha ng prosthetic na paa ang aking anak. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Von, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tama, mawala ka. Walang humingi ng tulong sa iyo. Hindi ka qualified na pumasok. Sunod-sunod na sigaw ni Frederick at ng iba pa. Ang mga nasasakupan ni Von ay nakatayong hindi kumikibo sa harap ni Ricardo, na pinipigilan siyang sumulong.
Kung hindi dahil sa hinihiling ng aking asawa na ipagamot ko siya, sa tingin mo ba ay mag-aabala akong tulungan ang iyong anak? Umalis ka sa daan. Nanlamig ang mukha ni Ricardo, at nagsalita ito sa mahinang boses. Nang marinig ang mga salitang ito, nag-alinlangan sandali si Von at nagtanong, bakit ako maniniwala sa iyo? Paano mo mapapatunayan na kaya mong ikabit muli ang braso ng aking anak? Tama na yan. Maliban na lang kung putulin mo ang sarili mong braso at muling ikabit ito para ipakita sa amin. Kung kaya mong ikabit muli ang sarili mong braso, maniniwala kami sa iyo. First, si Frederick, lalo na, ay pinunasan ang mukha na puno ng hinanakit at selos. Tama ka. Kung may kakayahan ka, putulin mo ang sarili mong braso. Halika, ipakita mo sa amin. Kung masyado kang natatakot, magwala ka. Hindi ka maaaring pumasok, hindi ka karapat-dapat. Nagtawanan at nanunuya ang karamihan. Ricardo. Nang marinig ang hiling ng mga taong ito, kinagat ni Miranda ang kanyang labi at hinayla si Ricardo. Natatakot siya na si Ricardo ay talagang kumilos ng pabigla-bigla at gumawa ng kalokohan para sa kanya. Hindi man niya kayang tulungan si Hazel, hindi niya hahayaang putulin talaga ni Ricardo ang sariling braso para lang patunayan ang sarili sa mga taong ito. Daddy, bakit ang bastos ng mga taong ito? Puno ng galit ang malalaking mata ni Nora habang nakapout. Okay lang, ipaubaya mo na sa akin. Ngumiti si Ricardo sa asawa at anak. Sa sumunod na segundo, malamig siyang sumangot, puno ng pangingibabaw at panghahamak ang mga mata habang pinagmamasdan ang buong silid. Sa wakas, tinitigan niya si Von at sinabi ang bawat salita, sa tingin mo kailangan ko ang iyong pagsang-ayon. Mali ka. Hindi ko kailangan na paniwalaan mo ako. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita. Boss. Isang malakas na aura, kasing laki ng maaaring mangyari, ang nagmula kay Ricardo, na nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Ang mapang-ipong puwersang ito ay sadyang hindi mapaglabanan ng mga ordinaryong tao. Ang isang makapangyarihang eksperto sa Golden Core ay maaaring magpakawala ng puwersang ito at kahit nadurugan ang mga ordinaryong tao hanggang sa mamatay sa pamamagitan lamang ng pamimilit. Bagamat ang pressure na inilabas ni Ricardo sa sandaling ito ay hindi nagdudulot ng nakamamatay na panganib sa mga taong nakapaligid sa kanya, ito ay isang bagay pa rin na hindi nila kayang tiisin. Fu. Sandaling daing ang mga taong nakatayo sa harapan ni Ricardo, namutla ang mga mukha nang bumagsak sa lupa, umaagos ang dugo sa kanilang mga bibig at ilong. Parang may hindi nakikitang puwersa na pilit silang tinutulak palayo. Paulit-ulit ding umatras ang mga tao sa paligid sa harap ng mapang-ipong puwersang ito. Samantala, pumasok si Ricardo sa operating room na may hindi mapigil ang momentum, na hindi pinansin ang sinuman. Walang makakapigil sa kanya. Nagbibiro ba sila? Kailangan ba niyang patunayan sa iba kung mayroon siyang mga kwalifikasyon at kakayahan para pagalingin si Hazel? Hindi niya ginagawa. Kapag naipakita na niya sa kanila ang mga resulta, natural na itikom nila ang kanilang mga bibig. Bago yun, hindi siya papayag na magpagamot. Pagkatapos ay pilit niyang pagagalingan. Sino ang nagsabi sa kanila na siya ay nakikipag-usap at kailangang mga tuwiran sa kanila? Ikaw. Bastos. How dare you sakta ng isang tao? Napakamayabang. Tumawag ka ng pulis. Tigilan mo siya. Arestuhin siya. Sa gitna ng hindi mabilang na pagkondena at pagbabanto mula sa likuran, itinulak ni Ricardo ang pinto sa operating room at pumasok. Siya nga pala, nag-activate siya ng layer ng True Energy Barrier, na pinipigilan ng sinuman na makaistorbo sa kanya. Si Von ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa galit patungo sa hinala, na may bakas ng pag-asa at pag-asa. Hindi na napigilan ng kanyang mga tauhan si Ricardo. Pumalakpak lang ang batang ito ng napakalakas. Ngunit maaari ba niyang ikabit muli ang braso ng kanyang anak? Ang pinakamayamang tao sa Slockmore ay hindi maiwasang mag-isip ng palihim sa kanyang galit. Bastos. Ang gulo. Hindi ako naniniwala na may makakagawa ng operasyon na hindi ko magawa. At galit na sambat ng doktor na iyon na si Del. Isa itong ospital. Sino siya sa tingin niya?
Kalad ka rin siya palabas at huwag hayaan siyang magdulot ng pangalawang pinsala sa mga nasugatan. Galit na galit ang may-ari ng ospital. Gayunpaman, kung ang mga subordinate ni Vo o ang security ng ospital, napag-alaman nilang hindi sila makalapit sa operating room, lalo pat sumugod at arestuhin ang sinuman. Paglapit nila, papa-atras sila ng hindi nakikitang puwersa. Ano? Anong uri ng pamamaraan ito? Dark magic. Sa loob ng operating room sa sandaling iyon. Pagkapasok ni Ricardo, isang malakas na alon ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa kanya, na kumalat sa buong operating room. Bang! 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 Sa isang iglap, nabasag ang iba't ibang kagamitan sa operating room. Ngayon, kahit anong gawin ni Ricardo sa loob, hindi ito ma-monitor o ma-detect ng mga electronic device. Ang muling pagbuo ng mga naputol na paa ay parang hindi ka panipaniwala. Ayaw ni Ricardo na may makaalam kung paano niya ito ginawa. Kung ito ay lumabas, tiyak na magdudulot ito ng malaking sensasyon. Ang kanyang mga pagkakataon sa hinaharap ay masisira. Bagamat hindi kontrabida si Ricardo, hindi rin siya isang mahusay na pilantropo. Tutulungan lamang niya ang mga may karmic ties sa kanya sa pagpapagaling ng kanilang mga pinsala, ngunit wala siyang ganoong kabaitan, ni ang oras upang tulungan ang mundo. Sumunod naman ay lumapit siya sa operating table at pinagmasdan ang kalagayan ni Hazel. Nasa tabi niya ang isang putol na braso. Ito ay malinaw na ang mga nakaraang pagtatangka ni Del at ng iba pa na muling ikabit ay nabigo. Pagtingin sa naputol na braso, hindi napigilan ni Ricardo na magtaas ng kilay. Bagamat wala pang 2 oras ang lumipas mula nang maputol ang braso, ito ay naging ganap na itim. May ilang patak pa ng livor mortis dito. Lason ng bangkay. Mukhang may gagawin talaga ang mga salarin na iyon. Marahil hindi sila tao. Naipaliwanag na ni Miranda ang sitwasyon kay Ricardo sa pamamagitan ng telepono, kaya may mga haka-haka siya sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, nang makita ang naputol na braso ni Hazel sa ganitong estado, halos nakumpirma ang mga hinala ni Ricardo. Sa kabutihang palad, ang kanang braso lamang ni Hazel ang pinunit ng mga kriminal, at hindi kumalat ang lason ng bangkay sa kanyang pangunahing katawan. Ang swerte mo! Walang pakialam na bulong ni Ricardo sa sarili, saka naglabas ng silver needle at tinusok ito sa ilang acupoint sa katawan ni Hazel. Sa susunod na sandali, gamit ang Dragon's Energy Primordial Technique, ipinasok niya ang sarili niyang Dragon Energy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pilak na karayom, na nagpapasigla sa kanyang likas na sigla. Ma'am! Habang minamanipula ni Ricardo ang karayom, si Hazel na kanina ay walang malay ay gumawa ng mahinang tunog. May mga mahinang senyales ng paggising. Kabanata 649 na umuusbong hindi nasaktan. Habang ginagamit ni Ricardo ang Dragon's Energy Primordial Technique para tulungan si Hazel sa pagpapagaling, isang bagong braso ang nakikitang mabilis na tumubo mula sa naputol na tuod ng kanyang kanang braso. Ang eksenang ito ay maaaring ilarawan bilang isang pambihirang pagbabago. Kung kumalat ang mga visual ng prosesong ito, may isip lamang ng isa ang sensasyong ay dudulot nito. Gayunpaman, para sa mga magsasaka, ang pagbabagong buhay ng mga naputol na mga paa ay hindi isang ganap na hindi kapani-paniwalang kababalaghan, bagamat kadalasan ay nangangailangan ng pag-abot sa isang tiyak na antas ng paglilinang para sa isa upang muling buuin ang kanilang sariling mga paa. Ang pagtulong sa iba na muling buuin ang mga naputol na paa ay isa pa ring hindi kapani-paniwalang kahangahangang gawain. Miranda, tumakbo ka dali. Huwag mag-alala sa akin. Tapos na ako para, umalis ka na. Habang pinasigla ni Ricardo ang likas na sigla at puwersa ng buhay ni Hazel sa pamamagitan ng Dragon's Energy Primordial Technique, unti-unting nagpakita ang dalaga ng mga senyales ng paggising. Malinaw, ang kanyang kamalayan ay nanatiling nakakulong sa nakakatakot na eksena bago siya nakoma. Subconsciously, bumulong siya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ricardo na mapangiti, lumambot ang kanyang ekspresyon. Bagamat nag-iwan ng masamang impresyon sa kanya ang dating ugali ni Vaughn, si Hazel mismo ay may disenteng ugali. Noong una, tinulungan lang siya ni Ricardo dahil sa relasyon ni Miranda, at medyo hindi siya nasisiyahan dito.
Pero ngayon parang si Hazel na mismo ay mabait. Miss Beckman. Miss Beckman. Ayos lang ngayon, ligtas ka. Marahan siyang tiniyak ni Ricardo, para hindi magulantang ang subconscious mind niya at maapektuhan ang healing process nito. Sa sandaling ito, unti-unting bumalik ang kamalayan ni Hazel. Nakaramdam na lang siya ng kirot sa kanang braso, napalitan ng hindi maipaliwanag na ginhawa ang kaninang sakit. Ma'am. Ilang sandali pa ay unti-unting iminulat ni Hazel ang kanyang mga mata. Ang nakita ay isang matalim at medyo gwapong mukha. Ang mukha na ito ay tila napakaseryoso, na para bang nakita na niya ito sa isang lugar noon. Ikaw si Ricardo. Ang asawa ni Miranda. Ano ito? Pagkagising ay naramdaman na lamang ni Hazel ang lumalakas na sigla sa kanyang katawan, na nagpaparamdam sa kanya ng tamad. Tinutulungan kitang gumaling, huwag kang gumalaw. Mahinang sabi ni Ricardo. Sa sumunod na segundo, sa wakas ay nag-react si Hazel at nag-freeze ang ekspresyon niya. Bigla niyang tiningnan ang naputol niyang braso. Naalala niya. Bago siya nakoma, ang kanyang braso ay sapilitang pinunit. Nang maalala ito, agad na napuno ng takot at kawalan ng pag-asa ang kanyang puso, at nanlabo ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa paglingon niya, hindi niya maiwasang mapalaki ang magagandang mata. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Sa labas ng operating room. Paano kung sapilitan siyang pumasok? Gusto kong makita kung ano ang maaaring gawin ng tinatawag na batang doktor na ito. Kung maikakabit niyang muli ang naputol na braso ng nasugatan na partido, ako, si Del, ay aaminin na ang tradisyonal na gamot ay mas makapangyarihan kaysa modernong gamot. Bakas sa mukha ni Dr. Del ang pang-aalipusta at inis. Sa sumunod na sandali, nagbago ang tono niya nang lumingon siya kay Von. Gayunpaman, Mr. Beckman, kung napalampas ng iyong anak na babae ang pinakamagandang pagkakataon para sa prosthetic installation, hindi namin iyon kasalanan. Nang marinig ang mga salitang ito, naging hindi sigurado ang ekspresyon ni Von. Naiintindihan ko, Dr. Del, mangyaring huwag magalit. Aasa kami sa iyong buong pagsisikap pagdating ng panahon. Ang pinakamayamang tao sa Slockmore, sa sandaling ito, ay napuno ng mga contradiction at salungatan. Sa isang banda, nakita niya ang paninindigan at determinasyon ni Ricardo, na nagbigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Sa kabilang banda, natatakot siyang masaktan si Dr. Del at maantala ang pagkakataon para sa kanyang anak na babae na makatanggap ng prosthetic limb. Samantala, ang iba pang hinarang ni Ricardo sa labas ng operating room ay nakipag-usap. Sa madaling salita, walang naniniwala na si Ricardo ay maaaring gumawa ng mga himala. Sa sandaling ito, tumingin si Hamza kay Miranda, na sabik na nakatayo doon at naghihintay, at bumulong kay Frederick sa tabi niya. Frederick, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating kunin si Miranda? Ngumisi si Frederick, no need to rush. Sandali lang. Gusto kong makita kung anong mga trick ang maaaring gawin ni Ricardo. Paglabas niya, dadalhin din namin siya. Ang hamak na ito ay nakasugat na ng maraming tao. Nang makita si Miranda na tila mas mapang-akit ngayon, mas lalong lumakas ang sama ng loob ni Frederick kay Ricardo. Kung may pagkakataon siyang makaharap si Ricardo, hindi niya ito hahayaang makawala. Ang taong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa ospital, nasugatan ang maraming tao, at puwersahang pumasok sa operating room. Kapag naayos na ang lahat, sapat na para masira ang reputasyon ni Ricardo at Miranda. Sige. Tumango si Hamza at hindi na nagsalita pa. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, dahan-daang bumukas ang mga pinto ng operating room. Lahat ng naghihintay sa labas ay agad na napalingon sa pinto. Oh, lalabas ba siya? Nabigo at naubusan ng nakakahiya. Akala ko tatalon siya sa bintana at tatakas. Hindi ko inaasahan na maglakas loob siyang lumabas. Ilang saglit, sunod-sunod na umalangaw ang mga sarkastikong boses. Tinitigan ng mabuti ni Dr. Del ang nakabukas na pinto, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Binata, hindi ako naniniwala na kaya mo. May sasabihin sana itong mayabang na ekspertong medikal. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay biglang huminto sa kalagitnaan. Parang may sumakal sa kanya.
Natahimik din ang mapanuksong boses ng iba. Dalawang figure ang lumabas mula sa operating room. Nakasunod sa likod ni Ricardo si Hazel. Sa sandaling ito, ang mukha ni Hazel ay nagliliwanag, at isang hindi mapag-aalinlanganang ngiti ang nag-adorno sa kanyang mukha. Ito ay isang uri ng kaligayahan na tila nagmula sa pagkaligtas sa isang kalamidad at pagbawi ng nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na ningning. Higit sa lahat, buo siya, kumpleto. Nakasuot ng patient gown, hindi walang laman ang kanang manggas gaya ng iniisip ng isa, ngunit natural na umindayog ang braso niya habang naglalakad. Si Vaughn, na nawalan ng pag-asa, ay nakatayo roon na parang isang estatwa, na puno ng hindi paniniwala ang mukha. Hindi lang siya, kundi ang lahat ay tila nakasaksi ng isang himala. Maging si Miranda, na kanina pa nag-aalala at balisa, ay kumikislap ang mga mata. Kahit malinis ang budi niya, ang pagkawala ng braso ni Hazel ay nagdulot pa rin ng bahid ng guilt sa puso ni Miranda. Ngayon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Miranda sa kanyang puso. Hazel, braso mo. Sa wakas ay bumalik si Vaughn sa realidad at tumingin sa kanyang anak, na uutol sa kanyang mga salita. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi muna pinansin ni Hazel ang kanyang ama. Sa halip, lumingon kay Miranda ang punong-puno ng luha at masaya niyang mga mata. Miranda, salamat. Salamat. Talaga. Ang makilala ka at ang iyong asawa, ang pinakadakilang kapalaran ng aking buhay. Mabilis na naglakad si Hazel papunta kay Miranda, sincerely holding her hands. Nababalot ng emosyon ang boses niya. Kitang-kita ang pasasalamat at naantig na damdamin. Hazel, okay ka lang? Ang braso mo, gumaling na ba? Nagpakawala ng hininga si Miranda at naramdaman ang tunay na pagdampi ng mga kamay ni Hazel, nakangiting nagtanong. Oo. Ang iyong asawa ay tunay na isang mapaghimalang doktor. Kinabit niya talaga ang braso ko. Miranda, salamat. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, kundi. Sabi ni Hazel habang nangingilid ang luha. Sa operating room, tuluyan ang nawasak ni Ricardo ang naputol na braso. Inutusan din niya ito na ilihim ito. Kung hindi man, bagamat naiintindihan na muling ikabit ang isang naputol na braso, masyadong hindi ka panipaniwala kung alam ng mga tao na ang braso ni Hazel ay aktwal na tumubo. Sa isiping iyon, sinadya ni Hazel na kinamayan si Miranda, na tila nagpapakita sa lahat ng tao sa paligid. Hayes! Sandaling natahimik ang buong silid, at pagkatapos ay nagkaroon ng kaguluhan. Napaiyak si Vaughn sa tuwa, at agad na lamambat ang tingin niya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa pagtutol, pagdududa, at hinanakit tungo sa matinding pasasalamat. Para naman kay Dr. Dell, napatulala siya. Nanlaki ang kanyang mga mata, halos lalabas na sa kanilang mga saksakan. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang katawa-tawa. Si Frederick at ang iba, isa-isa, parang nakakita ng multo. Tapos na. Talagang gumaling na ang braso ni Hazel. It was actually being reattached by Ricardo using traditional medicine. Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Kabanata 650 nakakahiya kay Miranda. Sa sandaling ito, si Vaughn ay bumalik sa kanyang katinuan ng may panimula at nagmamadaling lumapit sa kanyang anak sa tatlong mabilis na hakbang. Nanginginig, bahagya niyang hinawakan ang kanang braso ng anak. Ang sensasyon ng tunay na haplos ay yumanig sa kanya hanggang sa kaibuturan, na labis siyang natuwa. Nandoon ba talaga ang braso ng kanyang anak? Hazel, ang braso mo. Nakakabit ba talaga ito? Napalunok ng laway ang ama at nagtanong. Oo. Si tatay, si Miranda at ang kanyang asawa ay aking mga dakilang benefactors. Hindi alam kung paano sila babayaran. Nanginginig ang boses ni Hazel sa kakaiyak, ang kanyang emosyon ay naguguluhan. Hazel, huwag mong sabihin yan. Hindi lang ikaw ang business partner ko kundi kaibigan din, di ba? Napangiti si Miranda. Sa kabilang banda, si Ricardo, na nakatayo sa malapit, ay tumawa ng walang pakialam at sinabi kay Vaughn, Mr. Beckman, sana hindi kita naantala sa paglalagay ng prosthetic limb sa iyong anak. Dapat ko bang tulungan siyang baguhin ito muli?
Pagkarinig nito, hindi maiwasan ni Von ang mamula at awkward na ngumiti kay Ricardo. Mr. Willis, paano mo nagawa ito? Ikaw, ay talagang isang manggagawa ng himala. Hindi, maghintay, kahit na ang maalamat na manggagamot ay buhay, hindi niya angkinan ang iyong mga kasanayan. Ako ay walang galang kanina, kaya't mangyaring payagan akong ipahayag ang aking pasasalamat ng nakayuko. Nagsalita si Von at, binabaliwala ang kanyang sariling katayuan, yumuko kay Ricardo. Gayunpaman, sinuportahan siya ni Ricardo at mahinang sinabi, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Dapat magpasalamat ka sa asawa ko. Kung hindi pa nagsalita ang asawa ko, hindi sana ako nag-abala sa bagay na ito. Habang bumabagsak ang mga salita, lalong namula si Von, na konsensya sa kanyang dating saloobin kay Miranda. Napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Oo, salamat, Miranda. Ang aking anak na babae ay maswerte na nakipagkaibigan sa iyo at nagkaroon ng ganoong kapareha. Pagkasabi nito, muling yumuko kay Miranda ang mayamang Slougmore patriarch. Mr. Beckman, pakiusap. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Miranda nang makita niya ito at sinubukan niyang makialam, sinubukang lumipat sa gilid upang maiwasan ito. Medyo nahihiya sa engranding kilos ni Von, pipigilan na sana siya ni Ricardo, napilit na pinatanggap ang pana ni Von. Walang ibang paraan. Deserve ni Miranda ang kilos ni Von. Kung isa sa alang-alang ang mga hinaing na dinanas ng kanyang asawa at ang kabutihang ipinakita nito kay Hazel, naramdaman ni Ricardo na kahit lumuhad at yumuko si Von, hindi ito magiging labis. Ano ang silbi ng pagiging magalang? Nang maramdaman ang ugali ni Ricardo, sinulyapan siya ni Miranda nang walang magawang ngiti. Sa sandaling ito, si Dr. Dell, na may suot na hitsura ng pagtataka, ay lumapit at maingat na pinagmasdan si Hazel. Isang himala. Isa lang itong himala. Paano ito posible? Paano muling makakabit ang naputol na braso ng dalagang ito? Hindi ka panipaniwala. Masyadong hindi ka panipaniwala. Croatia, talagang isang kahanga-hangang bansa. Ito ba ay tradisyonal na gamot? Pagkasabi nito, tumingin siya kay Ricardo nang may paghanga, dinilaan ang kanyang mga labi at nagtanong, Sir, paano mo ito nagawa? Pwede mo ba akong kunin bilang apprentice mo? Turuan mo ako. Dati, ang mga dayuhang ekspertong ito ay nagpapakita ng paghamak sa tradisyonal na gamot, ngunit ngayon ay sabik na silang maging mga estudyante ni Ricardo. Tumawa si Ricardo at nagkibit-balikat, sinabing, wala kang kakayahan, at matanda ka na para matuto. Nang marinig ito, kitang-kita ang pagkabigo ni Dr. Dell, at lumingon siya kay Hazel, nag-click sa kanyang dila sa pagkamangha. Samantala, ang mga talakayan sa mga taong naruroon ay lumipat mula sa pangungutya at paghamak tungo sa paghanga at papuri. Marami pa nga ang walang hiyang lumapit kay Ricardo, gustong makilala siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na doktor ng himala. Kung maaari nilang kaibiganin ang gayong mahimalang doktor, hindi ba't ito ay tulad ng pagkakaroon ng karagdagang buhay? Gayunpaman, hindi maabala si Ricardo sa mga taong ito. Iniisip ang tungkol sa kanilang pangungutya sa kanyang asawa, ninais pa niyang sampelan ng bawat isa sa kanila, na nagpapalipad sa mga pabago-bagong individual na ito. Sa sandaling ito, nakatayo doon si Frederick na may napakalungkot na ekspresyon. Ang kakayahan ni Ricardo na ikabit muli ang braso ni Hazel ay nagdulot sa kanya ng labis na hindi makapaniwala. Ang pagkakita kay Ricardo ay hindi lamang naging katatawanan kundi naging papuri rin ng lahat, nakaramdam siya ng pagkabalisa at sama ng loob. Sa sumunod na segundo, ngumisi si Frederick at nagtaas ng boses ng ilang bingga. Ricardo, Miranda, ginagamit mo lang ang pangkukulam dito para manlinlang ng mga tao. Habang nagsasalita siya, lahat ay napalingon sa kanya, puno ng pagkalito ang kanilang mga ekspresyon. Pagkukulam. Kailan pa naging sorcery ang pagpapagaling at pagliligtas ng buhay? Ngumisi si Ricardo. Hayaan mong linawin ko. Ang aksidente at pag-atake na ito ay pinlano ni Miranda at ikaw. Una, binali mo ang braso ni Miss Beckman at pagkatapos ay muli itong ikinabat. Maaari itong maunawaan. Pinaghihinalaan ko na mayroon kang koneksyon sa isang teroristang organization.
Dapat kang lubusang imbestigahan at kunin. Ngumuso si Frederick at ibinaba ang kanyang sombrero. Frederick, anong sinasabi mo? Hindi mo alam ang sitwasyon sa oras na iyon. Itinaya pa ni Miranda ang sarili niyang katawan para iligtas ako. Kung wala siya, hindi ito magiging kasing simple ng pagkawala ng isang braso. Paano niya posibleng planuhin ang aksidente at pag-atake na ito? Dapat kang maging responsable sa iyong mga salita at huwag magsalita ng walang ebidensya. Bago pa man may pagtanggol ni Miranda at Ricardo ang kanilang sarili ay hindi na nakatiis si Hazel. Miss Beckman, niloloko ka lang sa mga itsura. Kahit na ang aksidente at pag-atake na ito ay hindi inayos ni Miranda, siya ay nasasangkot pa rin sa ilang paraan. Marahil ay may koneksyon siya sa ilang madilim na organisasyon, kaya naman siya ay tina-target. Sa anumang kaso, may kaugnayan siya sa pag-ataking ito. Para naman kay Ricardo, nagdulot siya ng kaguluhan sa ospital, nasira ang mga pasilidad ng ospital, at nanakit ng iba ng walang pagsasaalang-alang sa batas. Hindi natin hahayaan na hindi maparusahan. Hamza, ano ang sasabihin mo? Seryosong tono ang sinabi ni Frederick, saka nagbigay ng senadoryas kay Hamza sa tabi niya. Tumango si Hamza at sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan, alisin sila. Nang makita ang eksenang ito, agad na tumayo si Nora sa harap ng kanyang mga magulang at galit na sumigaw, huwag mong hawakan ang nanay at tatay ko. Nagdilim ang mukha ni Vaughn, at sumimangot siya kay Hamza. Official Brooks, ang aking mga tao ay nasugatan ni Mr. Willis, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mareresolba natin ito sa pagitan natin. Si Miranda naman, naniniwala akong biktima rin siya. Hindi na kailangang kunin siya para sa investigasyon. Gayunpaman, naging seryoso ang ekspresyon ni Hamza, at nagsalita siya sa isang opisyal na tono, Mr. Beckman, hindi ganoon kadali ang mga bagay. Sinuri namin ang footage mula sa oras na iyon, at malinaw na ito ay isang organisado at nakaplanong insidente ng pagpatay at pag-atake. Si Miss Beckman ay may malinis na background at walang posibleng koneksyon sa anumang madilim na organisasyon. Kaya naman, si Miranda ang tanging sospek sa aksidenteng ito. May koneksyon man siya sa isang madilim na organisasyon o may mga kaaway, kailangan natin siyang dalhin para sa investigasyon para malaman. Narinig ito ni Frederick at tumingin kay Miranda ng malamig at mapanuksong ngiti. Tama si Officer Brooks. Malaki ang posibilidad na konektado si Miranda sa isang madilim na organisasyon, na naging sanhi ng insidenteng ito. First, ang chairman ng isang pharmaceutical company na ganito kakulimlam ang background. Miss Beckman, ipinapayo ko sa iyo na iwanan ang anumang pag-iisip na makipagtulungan sa kanya. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung anong kapahamakan ang maaari mong dalhin sa iyong sarili? Ang layunin ngayon ni Frederick ay sirain ang reputasyon ni Miranda. Totoo man o mali ang sitwasyon, hanggat dinala ni Hamza si Miranda sa Departamento ng Kontraterorismo, maaari siyang lumikha ng negatibong publisidad sa paligid ni Miranda. Sa sandaling lumabas ang balita, na nagsasabi na ang magandang tagapangulo ng Lowe's Pharmaceutical ay pinaghihinalaang may kaugnayan sa isang teroristang organisasyon, na humantong sa isang pag-atake ng terorista, sino ang maglalakas loob na makipagtulungan sa Lowe's Pharmaceutical? Kahit na ito ay walang batayan, malamang na mapalayo ang mga tao sa Miranda at Lowe's Pharmaceutical. Paano kung masangkot siya sa proseso? Walang gustong maging target ng isang teroristang organisasyon. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Miranda sa galit, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Frederick, tigilan mo na ang paninira sa akin. Walang ganap na koneksyon sa pagitan ko, ng Lowe's Pharmaceutical, at ng anumang organisasyong terorista. Sinasadya mo akong sinisiraan. Sabihin mo man o hindi, walang kwenta. First, ngumisi si Frederick. Kayong dalawa, magtulungan kayo. Sa sandaling ito, walang ekspresyong sinabi ni Hamza, na inutusan ang kanyang mga nasasakupan na arestuhin sila. Ngumuso si Ricardo at hinayla si Nora sa likod niya, nakatayo sa harap ni Miranda. Sino ang nang-ahas na hawakan ang asawa ko? Oh, nagpaplanong gumamit ng karahasan laban sa batas. Nagningning ang mga mata ni Frederick sa reaksyon ni Ricardo,
na para bang nakahanap siya ng isa pang pagkakataon. Hindi siya pinansin ni Ricardo at bumaling kay Hamza. Alam mo naman kung ano talaga ang nangyayari dito, di ba? Tinutulungan mo ba si Frederick laban sa asawa ko dahil lang sa ampon siya ni Mrs. Brooks?